Skyworth na 50 inches. Ang problema nito, display. Yan yung problema niya, no? Parang nagpi-flicker siya. Ito yung main board niya, backlight driver board, power supply. Gamit na panel ay ganito naman. Yan. So may kaputol yung ating top board. Dalawang ribbon yan. Karugtong niya dito sa side na ito. So ang problema nito ay display. Check natin. So ito, naglagay tayo ng kalang sa likod ng kanyang LVDS lock. Yan. Titingnan natin kung naglulus lang yung ribbon. So ito na siya. Naikabit na natin yung pinaka LVDS natin. So ang kalang natin dito sa side na ito, dito sa taas, para yung pinaka-circuit nung sa loob magdikitan ulit. Kasi pag medyo lumuluwag tong socket na ito, nagko-cause yan ng signal natin hindi normal. Kaya dapat maayos saka malinis, walang kalawang, walang umido. Kasi dito hindi naman siya diipit, kundi ito socket din ito. So kadalasan dito talaga ang loose. So tingnan natin kung nagnormal yung display nito. Yan, may backlight na siya. At kung okay pa ba yung display nito. Yun. So okay pa, no? Yun, no? Yun lang naging problema nun. Yung pinaka LVDS natin ay naglulus. Kaya yung signal hindi maayos. Akala mo flicker ang problema niya. Or nagdo-double image. Pero ang problema lang talaga, loss lang yung pinaka LVDS natin. So ngayon okay na siya. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video, yun, no? Ito kasi sa pagre-repair ng mga flat screen TV na ito, kung may kunting basic na alam ka sa electronics, hindi naman siya mahirap i-repair yung mga ganitong flat screen. Hindi kagaya sa mga sinaunang TV yung may picture tube. Yun, medyo mahirap i-repair yun. Pero yung mga ganito, mas madali lang siya. Kasi ito kasi, pag sira board, palit ka lang ng board, okay na. Pag sira power supply, palit ka ng buong power supply, okay na. So hindi kagaya doon sa mga picture tube na pag sira yung audio section natin, power supply section natin, kailangan i-repair talaga. Hindi kagaya sa mga ganito na pwede ka na magsalpak section by section. Power supply section, salpak na buo, okay na yan. Backlight section, salpak na buo, okay na rin yan. May mga pyesa na kasing available. Hindi kagaya sa mga picture tube noon na pag may problema talaga, i-repair mo talaga yung board. Hindi basta-basta pwedeng magpalit ng board ka agad. Kasi mas mahal yung board sa isisingil mo doon sa unit. Kaya mas marami talagang nahihirapan dati sa repair. Hindi kagaya ngayon na mas madali lang gumawa ngayon ng flat screen TV. Basta marunong ka lang sa mga troubleshooting, makikita mo kung saan ang problema. Power supply ba, mainboard ba, backlight ba, backlight driver ba, or panel problem, or sa salamin ang problema, side cup ang problema. So marami din mga problema yung ganito, pero may mga section by section kasi yan. Kaya pag nakuha mo yung section by section ng troubleshooting nito, hindi ka na mahihirapan. Pag nakita mo pa lang sa screen ang problema ng unit, ay automatic, punta ka na kagad sa section. Backlight issue, panel issue, side cup issue. So mga ganun-ganun lang. So mas madali i-repair yung mga ganito kaysa dating mga TV na di picture tube. Okay, so yun lang naging problema nito, oh. So sa laki nito, 50 inches. Tapos yung sira niya ito lang. Oh, maluwag lang so. Tapos magkano na yung presyo na isisingil mo? Labor, materialis, wala na. Kung nakontrata mo pa yung unit, mas malaki pa yung kikitain mo sa mga ganito. Basta marunong ka lang sa repair talaga. Yun, no? Yun lang ang problema nun, no? Okay na unit natin. Yun. So, mas maganda talaga ang kitaan sa mga flat screen TV. Basta marunong ka lang sa mga basic na repair sa mga ganito.